So ayun, okay, KJX, kumusta kayong lahat? At ang ano natin ngayon, maghahanap tayo ng mga tokens, no? Meron tayong 110, 120 pala, 120 USDT, no? Na kung saan subukan natin mag-invest ng Tigo 1,000 na 1,000 pesos, no? Okay, tigdo $20 doon sa bawat token na bibili natin ngayon. At titingnan natin doon, mga lodi, no? Kung ilan doon sa bibilin natin ang lilipad, no? So, papakita ko rin update everyday para at least alam natin kung paano yung talagang ipunan pagdating sa spot, kung paano ba magiging profited pagdating sa spot. So, dati kasi yung nakaraan puro future tayo, di ba? So, ngayon subukan natin dahil nakita natin na parang ito na ba yung hudyat ng susunod na bull market, di ba? So, minsan kung titingnan natin, no? Kung titingnan natin, mga lods, punta tayo sa 1 month time frame. Okay, sa 1 month time frame, kung makikita natin, ito yung dating bull market, mga lods. Okay? So, before, nung nagkaroon ng bull market, biglang lumipad dyan hanggang dulo. No? Ito yung tinatawag nila na sumobra yung lipad, no? Tapos biglang nag-super dump. Ang super dump nito, I think, nasa 30%. Ay, 30% ba? So, parang nasa from 63 to 30, 50, halos papuntang 50% yung pinaka-dump na nangyari. And then, after nun, biglang nakuha yung bull market. Biglang nagkaroon ng bull market na tinatawag na ayan na yun, na nag-all-time high ng 69,000 US dollar, mga lodi. Okay? So ngayon, kung titingnan ko naman dito sa nangyayari ngayon sa sinasabi nating bull market, so meron pa ba tayong hinihintay na isa pang dump bago tuluyan lumipad, or lilipad muna bago mag-dump? Okay? So ngayon, bakit natin pinasok yung spot? Itong spot kasi, automatic kasi, hindi ka kaagad masusunog. Bakit hindi ka kaagad masusunog? Kasi kahit na tumaas yung value or bumagsak yung value ng token, automatic nandun may chance na bumalik. Hindi katulad sa future na naon saan pwede ka masunog pag nakuha yung liquidated yung mismong 100% ng profit mo na inangat, no, na inilagay sa future trade. Okay. So ngayon, yung isang nakikita kong token, alam ko marami magagalit dito, no? Alam ko marami magagalit sa inyo, no? Pero ang isa sa nakikita ko na pwede kong lagyan ng $20, no? I see Hamster Combat. Bakit, no? Nakita natin yung lipad ni Hamster Combat. Ayan. And then kung mapapansin natin, I think nasa ano na siya, no? Nasa level na siya na dropping period niya, yung pinaka-drop period niya. Okay? So, subukan natin to ng $20, no? Eto na. Mukhang mumurahin ako ng mga hamster gods, ha? Teka lang. Nasa ano ba tayo? Total USDT, 20. Okay, good. So, nakabili na tayo ng hamster natin. Bakit hamster yung pinili ko para bigyan ng $20, no? Alam naman natin na si Hamster, kahit na napakadaming basher niya dahil doon sa top, di ba, sa Hamster Combat. So, pero kung mapapansin nyo, patuloy na lumalaki yung channel niya, patuloy na tinutuloy yung project, at mas maraming nakikinig pa rin sa kanya. Kung titingnan mo yung YouTube niya, napakataas, di ba? And then, ang dami pa rin naglalaro ng Hamster Combat kahit sinasabi ng iba na hindi na, no? Pero yung iba naglalaro pa rin at patuloy na umaasa, di ba? And then, nakikita ko baka SLP nga wala naman na sa mundo natin ng SLP pero nagulat kayo kahapon, biglang lumipad ng 30% ang SLP, di ba? So, kung ito, kahit paano, tignan natin para at least may lang tayo, meron tayong maging reference someday, no? Sa susunod na bear market kung paano tayo bibili. And then, ano pa yung isa nating nakikita, no? So, si Riff, no? Nakita ko si Riff. Bakit ko nakita si Riff? Kasi, ang laki ng binagsak ni Riff. Ayan, no? Ang laki ng binagsak niya, totally. So, parang rug pull nga ang dating pero hindi naman rug pull, no? So, pero ako, nakita ko dahil lumipad si Riff, bumagsak ng ganyan si Riff. So, parang ito na yung time na, okay, bibili ako. Kasi, para sa akin kasi, buy low, sell high, di ba? Yun siya. So, bigyan natin ng $20 yan. Okay. So, nakabili na tayo ng RIP, no? So, yun lang naman yun. Kasi nakikita ko, nag-i-scout kasi ako ng mga token na naon saan, possible na gusto kong bilhin. Gusto kong, kahit kahit umangat lang dito ng konti yan, profit ka na. Tama, di ba? Pero, hindi to financial advice, ha? Nagbibigay lang ako sa inyo ng
insight dito sa mga token na nakikita ko, no? And then next, sino ba? I think si Rat. Nakita ko rin si Rat kanina. So, yan. Dito naman, kung mapapansin natin, si Rat, from top, bumagsak din siya. 'Di ba? From top, bumagsak din siya. Ayan, ayan yung mismong lagapak niya, no? So, for me dito, hindi naman ako siguro mauubos ng tuluyan dito if ever mag-failed pa to lalo. So, tulad nga ng sinabi ko, buy low, sell high lang tayo. So, bigyan ng $20 yan. Yeah, binigyan ng $20. Okay. So, next, sino? Next natin ay si High. Bakit si High? Kasi, ganun din. Tulad ng nakita ko, no? Para na makita natin. Iyan! Oh, di ba parehas na parehas sila nangyari di RIP sa nangyari kay RIP, tama? So, yan yung time na possible na bibili. Alam naman natin na ang token, ang mga memes is bihirang-bihira kang ano, di ba? Bihirang-bihira kang tawag dito, bihirang-bihirang lumipad. Pero kahit papaano sasabay naman yan kay BTC at ang mga meme coins naman kapag biglang lumipad diyan. Automatic kahit paano maganda-ganda yung profit. Pero ang gusto ko lang mapakita natin, ilan ba doon sa binili natin ang lilipad or kung ilan ba doon sa binili natin yung lalagapak, di ba? So, 10 token yung iipunin natin. So, for now, 6 pa lang yung mabibili natin kasi 6 pa lang yung mabibili natin kasi nga 120 pa lang yung ano natin, assets natin. Okay, sino pa ba yung iba? I think si RDN ba? RDN. Okay, RDN. So tingnan si RDN. Ganun din, 'di ba? Kita nyo, nagsilaglagan na ang mga lintik, oh. 'Di ba? Nagsilaglagan na 'yan, oh. Ang lintik na mapaghasit, no? So ayan. So tingnan natin kung ano mangyayari. Gusto ko lang mapakita sa inyo lahat 'yan, no? Para at least makita nyo na, ganun pala ang labanan sa spot. Pwede ding matalo, pwede ding manalo. At ito na naman, yung pang-5 token natin, marami na naman magagalit sa akin ito. Ito na naman. Galit na mga lintik. Ayan. So, sino to? Si Cathy. Si Cathy Sen. So, pakita natin to, si Cathy Sen. Si Cathy Sen kasi, kung mapapansin nyo, ang laki ng nilaglag. Ayan, sobrang laki din ng dinrop niya, no? So, para sa akin naman, kung matalo yung ilang token natin at may isang lumipad, is good na yun. Diba? Kunyari, for example, meron kang 10 tokens, laglag ka mo yung 8. No? Hindi ka naman totally na rug pull. O, bumagsak yung 8 ng 50%. O, sa 1,000 mo, may tigpa 500 ka pa naman dun sa mga yon. No? So, talo ka ng 4,000. Pero doon sa 2 token mo na lumipad na times 2, times 3, times 4, times 5, di ba? So, possible, may malaki pa rin yung chance na manalo ka, di ba? And then, yung last natin, mga Lodi, ay si... Ewan ko lang kung may BB gandang hari dito. Ito, meron si BB. Si BB, oh. Check ko lang kung itong isa. Ito yung isang yan. BBL, hindi. Si BB yun. BB. Si gandang hari. BB gandang hari. Ayan. So, tingnan natin kung anong pwede dito kay BB. So, lumipad na siya ng tuluyan, tapos naging stable. So, yan lang. Yan lang yung ating mga token. Basta ako naghahanap lang ako mga lods na yung sumobra yung bagsak, mga idol, di ba? Pero ganoon din naman yung nangyari kay Cardano, kay XRP, kay Dogecoin, no? Pero dito muna ako kasi titingnan natin kung sakaling pwede tayo. Kasi dati nung nag-ano ako before, nung 2022, binash ako dyan, kaya yung una kong pinag-investan, syempre may 5. Alam nyo naman na yung 5 eh. Tapos yung pangalawa, ano ba yung pangalawa kong binili? Sila Floki, sila Shiba, sila Bonk. Pinagtawanan ako niyan. O ngayon biglang nagsiliparad, di ba? So, ayun. So, yun lang naman, no? Tulad ng sinabi ko, hindi siya financial advice. Pero, mas safe ang spot kesa sa future. Pero nagko-future pa rin tayo. Actually, naka-open ako ngayon sa hamster. Mamaya, mapakita ko sa inyo. Nasaan ba? Pakita ko sa inyo. Naka-open ako kay paring hamster. Pero ano lang. Pero $6 lang i-open natin kay paring hamster natin. Ayan o, tingnan nyo. 17% o. 17% profit na ako kay paring hamster. Di ba? So, ganun tayo, no? Yun naman talaga ang yun naman talaga ang trader. Di ba? So, ang trader, ang tunay na trader, tandaan nyo, may isip nyo to, no? Kung trader kayo, kung kayo ba talagang trader na, kahit bumagsak ang market, kahit umangat dyan, wala sa inyo yan. Kasi una sa lahat,
Gustong-gusto nyo nga nangyayari yan eh. Dahil kumikita ka habang bumabagsak ang market, kumikita ka habang tumataas. Kaya meron kang future, meron kang future trade na may buy long and then sell short, di ba? And then meron kang spot na kung saan bumibili ka ng mabababang token na ine-expect mo na pwedeng tumaas siya someday. 'Di ba? Pwedeng tumaas pagdating ng bull market. Or, 'di ba? Yun eh. Yun lang naman yung pinakaano natin sa crypto, mga lodi, 'di ba? So, yun lang 'yon. So far, ito yung ating token ngayon para makita niyo lang ang mga pogi. Sa spot natin, ito tayo. So, ayan. So, meron tayong SLP. So, sinuwerte tayo kay paring SLP. Lumipad to kahapon, ang ganda-ganda. So far, PNL natin, negative 55. So, dun lang naman yan dun sa mga binili natin. Kasi, syempre, may tax yan eh, di ba? Pagka bumili ka ng konti. So, meron pa tayong USDT na 39. 42. So, kasi nandun ako sa, ano ngayon, meron tayo sa, ano to? Ano, nabili ko na ba? Meron na, BB. 1, 2, 3, 4 pa lang to ah. Hindi pa nabibili si ano. Hindi pa natin nabibili sila hamster. So okay lang yan. Pero hindi, bibili naman natin yan eh. Hindi pa natin nabibili. Pero mamaya bibili natin yan. Tapos bukas tingnan natin kung anong mangyayari. No? Or hindi naman bukas, pero everyday isasama na natin sa video natin yan. Hala! Nakteteng. Hindi pala nabili. Kasi nga hindi tayo naka-market. Dapat nag-market pala tayo dun. Okay. 20. Wala na. Sayang. So, yun. Dapat market. Ba't di binili? Sige, check lang natin. So, yun yung token natin ngayon, mga lodi. At least kahit paano. Meron kayong idea kung paano bumili ng spot, mga lodi. Galing sa spot, ha. Para at least alam ninyo kung paano ba pumili. Hindi porkit lumipad ng tuluyan, bibili na kayo dun sa taas. Hindi, hintayin yung bumagsak. Yun, mga lods, di ba? Okay? So, yun lang sa ngayon, KGX. Pero yung panghuling token natin, yung sabi ko nga, once na itong November is mababa pa rin ang ETH, mga idol, bibili ako ng ETH. No? Sabi ko nga sa inyo, ang ibibili natin ng ETH is worth nasa 50k. 50k. Doon ako mag-50k sa ETH. Pero sa November na, no? So, tingnan lang natin. Basta makaipon lang ako ng 50k. I-ano natin doon. Ilagay natin kay ETH, mga lodi. Pero bakit ayaw niyang bilhin? Naka-total naman tayo. Hindi naman tayo nakalimit eh. 20. Market price naman tayo eh. Yun, nabili na. Nakteteng oh. So, yun lang sa ngayon kay GX. At sa mga wala pang BitGet, nandiyan lang yung link natin sa description, mga idol. Okay? Saludo.